Good morning everyone, good evening, and welcome back to Chris Hardy Gymnastics Sports Channel. Good morning mga kabayan, good morning mga kaibigan, and congratulations to Carlos Yulo for winning the gold medal for floor exercises event and men's vault finals event. 2 gold for Philippines for of one single Olympian in one single Olympic event. Wow, just a historic event. So ngayon, i-share ko sa inyo kung bakit nga ba nag-gold si Yulo sa floor at bakit siya nag-gold sa vault. I-explain ko sa inyo yung mga technicalities na nangyari. Ano yung mga in-adjust, ano yung mga scores na in-adjust, yung difficulty at executions na mga in-adjust. At anong nangyari doon sa mga top performing na mga kalaban ni Carlos Yulo at bakit ganun naging placement nila. So before that, please do not forget to subscribe, like, and share to this channel. And thank you very much mga kaibigan sa mga suporta sa inyo dito. At mabuhay Pilipinas, mabuhay Carlos Yulo. So doon muna tayo sa men's floor finals. Doon sa men's floor qualifications, then men's floor finals. So this is just gonna be spontaneous. At bagong lahat, alam nyo, gumawa ako ng maraming video. Salamat sa mga nanood ng aking predictions sa floor. At sa mga gumawa din ako ng prediction sa vault na hindi masyadong pinansin yung aking prediction sa vault. Sana panoorin niyo po yung prediction ko sa vault. At praise God sa mga wisdom na natutunan ko yon. Well, anyways, doon sa praise God dahil everything went well sa predictions natin sa ating mga inaral. Doon tayo muna sa men's floor qualifications. Tama ba? O, tama. No men's floor qualifications, ang nangunguna ng men's floor qualifications is si Jake Sherman, pangalawa si Carlos Yulo, tapos si Zapata ng Espanya, si Ukraine ng Ilya Kovtun, si Great Britain din, Luke Whitehouse, tapos si number 6 ng qualification si Zhang Boheng. Number 7 naman si Israel Dolgopiat. Si Israel Dolgopiat from 7th place napunta sa silver. Si Jake Sherman from 1st place napunta sa bronze medal. So, bakit nga ba nang ganyan ang nangyari? Si Milad Karimi from 8th place napunta sa si Milad Karimi from 8th place napunta sa 5th place. So, marami nagbago. Kasi hindi natin alam talaga kung ano nangyayari from kahit kay Carlos Yulo pwede rin mangyari to if ever na hindi wala siya sa kondisyon, medyo na-overwhelmed, pwede din sa kanya mangyari yung mga nangyari sa mga kalaban niya. Pero praise God, everything went well. Kasi nakita natin may mga factor na nangyari kasi kay Carlos Yulo. Okay, doon muna tayo before tayo pumunta sa technicalities, explain ko muna sa inyo. Narito tayo sa floor finals at sa floor qualifications or sa floor event. May mga external factor kasi before tayo pumunta sa technicalities, sabihin ko muna sa inyo yung mga taktika na ginawa nila ayon sa akin na obserbahan. So, bago lahat, si Carlos Yulo, sinusubaybayan ko na siya since 2018. 2018, hindi ko pa alam na nag-bronze na pala siya sa World Championship. So, nalaman ko lang yon upon researching sa kanya. So, since 2018, subaybayan ko na siya. 2021, Olympics, and ayun, 2022, nag-vlog na, lahat na. So, nasusubaybayan ko ang kanilang ang buhay niya talaga. Nakakausap ko din mga kaibigan niya at pamilya niya. Somehow, may mga idea tayo. Kung anong nangyayari. At saka, syempre, observant tayo ayon lang sa nakikita natin. Hindi talaga, o dalaga sa bahay nila. So, ayon lang sa nakikita natin. So, ang external factor dito is that, ito kasi, nung Tokyo 2020, nag-Olympics si Carlos Yulo, isang beses pa lang siya nag-World Championship. Nung 2019. So, isang World Championship lang, bago sumabak sa, Tokyo 2020. Hindi siya masyado na-expose si Carlos Yulo sa World Cup Apparatus Series at sa mga international events noong bago mag-Olympics. Kaya nawendang-wendang si Carlos Yulo, na-overwhelm siya noong Tokyo 2020. Ngayon, fast forward, present time, Paris Olympics 2024. Bakit nga ba siya nag-gold doon? Kasi nahasa na si Carlos Yulo sa World Championship. May World Championship from 2019. 2018, meron din. So, dalawang World Championship ang nadaluhan ni Carlos Yulo bago siya mag-Olympics. Pero, wala masyadong Apparatus World Cup Series na sinalihan siya. Okay, SEA Games lang. Yung mga hindi man ganun ka-major event ng SEA Games kasi regional games siya. So, Asian Championship, wala din. Asian Games, oo. Pero, kumbaga, nag-bid pa lang din ng character si Carlos Yulo nung time na yon bago mag-Tokyo 2020 dahil bata pa rin lang din siya. 17 years old, nag-World Championship siya, bronze medal sa floor. 19 years old, 2019, nag-gold medal sa floor. So,
nag-mature siya, nag-build siya ng confidence, nag-build din siya ng consistency. Kaya medyo nawendan ng kaunti pa sa Tokyo 2020. Plus may mga external factors pa na hindi pa masyado ganun ang stability ng kanyang mental. Yes, oo, skills-wise, yes, under Coach Gemiya. Pero syempre, wala siyang nakakausap na Pilipino doon. Walang Pilipino nagko-coach sa kanya for mental toughness. Kaya nawenda nung Tokyo 2020 na overwhelmed. Ito, Paris Olympics sa 2024, meron na siyang, ang dami ng World Championship niyang pinagdaanan. Sabihin natin, may Olympics pang pinagdaanan. 2018 World Championship, bronze. 2019, gold. Nawendang nung SEA Games, okay, nag-gold sa floor. First time niya mag-gold sa floor ng SEA Games, 2019. First time. Kasi nasa Japan siya, nag-train pa siya. Hindi pa siya nasali sa SEA Games dahil nag-train siya sa Japan. Tokyo Olympics, after Tokyo Olympics, nawenda nga doon sa Olympics. 2021, World Championship, nag-gold sa vault, silver sa parallel bar, 'di ba? Hindi nakasama sa floor. 2022, nag-World Championship. Bago mag-World Championship, nagkaroon pa siya ng mga Asian Championship. Sumali pa sa mga FIG Apparatus World Cup Series na ang dami niyang medal doon sa Baku, sa Doha, sa Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, Doha. Sa Egypt hindi siya sumali eh. Sa cut boost, medyo may medal siya doon, pero kumbaga nagsimula pa lang. I mean to say, has been a lot of process. Tapos 2023, nag-World Championship, nabentang sa World Championship kasi sa mga nangyari sa buhay. Marami, di natin isa-isahin yun. Pero, 2023, ang nangyari, oo nga, umalis siya sa Japan, umalis siya sa kanyang coach dahil kailangan niyang umuwi na ng Pilipinas dahil syempre nalulungkot na rin yung bata. Pero naroon yung happiness. Tsaka naroon si Coach Hazel. Thank you very much, Coach Hazel, dahil pinatatag ni Coach Hazel ang mental ni Carlos Yulo. Physical therapy si Coach Hazel. Pinatatag si Carlos Yulo, 7 years na niya nang inaaral yung gymnastics na paulit-ulit. Alam niya na kung paano execute yun. Alam niya na ang artistry. Pero ang problema ni Carlos Yulo that time is yung kanyang mga muscles is hindi ganun kalalakas. Yung mga muscles na involved para gawin yung mga executions na yun is hindi pa ganun kalalakas. Yung sa legs muscles, shoulder muscles, thoracic muscles, and core muscles na involved para gumana na maganda. Yung mga executions na yun, ang physical therapist kasi nakikita yun ng isang physiotherapy, sports physiotherapy. So, training ni Coach Hazel si Carlos Yulo doon sa mga parts ng muscle na yon na kakailanganin niya para ma-execute na maganda yung kanya mga inaral sa gymnastics for the last 7 years. With Coach Kogemiya. Si Coach Kogemiya naman, magandang process niya eh. Nagkaroon ng foundation si Carlos Yulo under Coach Kogemiya ng magandang executions, magandang difficulty. At si Coach Hazel naman, nung malapit na ang Tokyo 2024, in just 3 months, napaganda ni Coach Hazel ang mga muscles ni Carlos Yulo, napatatag, napalakas ang mga muscles involved para doon sa mga executions na dapat niya magawa na maayos sa kanyang mga difficulties sa floor, sa vault, at pati parallel bar din. Plus, nagkaroon pa ng mental toughness. Naturoan ni Coach Hazel ng mental toughness si Carlos Yulo for just 3 months. November, December, January, February, lumaban si Carlos Yulo. Langak. Podium na sa FIG Apparatus World Cup Doha. Sa Baku, podium rin, pero dahan-dahan, nag-build up pa rin siya. Lumaban si Carlos Yulo sa British Gymnastics sa British Gymnastics, naging panauhin, inalayan ni Jake Sherman at ang pamilya niya, winelcome ng German family. Si Jake Sherman, God willing, makalipat na sa ayusin nila ang papeles ni na Jake Sherman. Maybe 3 months maayos nila yan. Tapos 1 year residency sa Pilipinas. Maybe 2026 lalaban na si Jake Sherman to represent Philippines sa mga FIG Apparatus World Cup. Yun ang nakikita ko. Okay. So dahil doon, nag-Olympics na, masaya na si Carlos Yulo, naayos na, alam niya nang ayusin, i-handle yung kanyang utak, mag-separate ng mga bagay-bagay. Narito ako. Ang problema sa family, mamaya na yan. Ang problema sa pag-aaral, mamaya yan. Kasi ganun kasi ang mga lalaki. Ang mga lalaki na gymnast, kaya nating hatiin ang ating mga utak na narito tayo sa lugar nito, ito ang gagawin ko. Mamaya na kayo. Ganun ang mga lalaki. Which is,
ginawang advantage yun ni Carlos Yulo na hindi pagsabay-sabayin dahil pwede namang isegregate ang part ng utak na ito lang ang gagawin ko. Kaya nakapokus si Carlos Yulo, masaya siya, nariyan ang girlfriend niya, kasama niya, family niya supportive din. At of course, family is number one. Mother is number one. Father is number one. Mga kapatid, kung kailangan mahal natin yan kasi may kapatawaran dapat pagmamahalan. Reconciliation. Kasi alam mo yun, dugo is dugo. Hindi makapalitan ang dugo ng anuman. Well, anyways, family nila yon. Lahat ng tao may family issues. Walang tao na hindi ligtas sa family issues. Pero po yung mga bading po, yung mga bakla na nagtutuligsa sa akin noong 2021 at tinutuligsa din yung family ni Carlos Yulo, magtigil na po kayo. Parang awa niya, kung ayaw nyo bumalik ang mga lahat ng bagay na ito, kung ayaw kanyong hampasin kayo ng Panginoong Diyos sa ginagawa nyo na sa paninira ng buhay ng mga Yulo. Okay? O, ganito. So, gayon ang mga external factor na nangyari na natutunan ni Carlos Yulo na i-handle ang lahat ng mga critical situation. Naging masaya na siya, alam niya nang i-handle ang kanyang mental stress through the help of and coaching of Coach Hazel. Ngayon, doon na tayo sa technicalities. Medyo mahaba-haba ito kasi i-discuss na natin ang technicalities. Alright. Doon muna tayo sa floor finals. Sa floor events. Nung qualifications, si Carlos Yulo, ang kanyang, i-discuss natin yung mga kalaban niya ha. Hindi lang si Carlos Yulo. Maybe hanggang top 5 lang para hindi masyadong mahaba. Si Carlos Yulo, nung finals, nag-gold siya. Pero nung qualifications kasi, bakit? Pangalawa lang siya. Tapos nag-gold na naabantihan niya si Jake Sherman. Nung qualification, ang score ni Carlos Yulo is 14.766. Nung finals na is 15.0. Bakit? Anong nangyari? Panahon na din naman maganda. Sabi, di ba? Ganito kasi, si Carlos Yulo, nung qualifications, ang score ng kanyang difficulty is 6.3. Tiniasan yun ni Carlos Yulo, 6.6. Ngayon, the challenge is, nung all around, nakita na nagkaman si Carlos Yulo sa 6.0 difficulty. So, na-adjust si Carlos Yulo yung mga kamalian niya sa finals. In-adjust niya niya yung kamalian niya sa finals ng floor finals. Ay, itong gagawin ko para hindi ako magkamali ulit kasi may mga maling landing, yung chest niya medyo may mababa nung all around sa floor. So, para yung all around, naging practice niya yon para sa finals. Nung qualifications, ang execution score ni Carlos Yulo is 8.466. Nung finals na, ang execution score ni Carlos Yulo sa floor is 8.4. Di hamak na mas mababa ang execution score ni Carlos Yulo kaysa doon sa kanyang execution score nung qualification. So, mas mataas yung execution score nung qualification kaysa nung finals. Pero dahil mataas ang kanyang difficulty score, nahila ng difficulty. Okay. Kung titingnan naman natin, bakit si Jake Sherman, si Artem Dolgov, si Jake Sherman naman, ng Great Britain, na soon to be, God willing, maging Philippines team na, God willing, mapasa mga papers, 6.6 ang kanyang difficulty nung qualifications, at nung finals din, 6.6 yung difficulty, pero, bakit ganun ang nangyari? Bakit naging, from first place, naging bronze? Ito kasi nangyari. So, Jake Sherman, nung qualification, ang kanyang execution is 8.366. Total score is 14.966. Nung finals na, ang execution score na ni Jake Sherman is 8.333. Nagkaroon ng difference of what? Difference of 0.0333. 0.0333. Di ba? 0.333. Bakit? Kasi nung paglanding ni Jake Sherman, nung doon sa, may mga landing siya na ganun siya, may mga landing na muntik nang out of balance, muntik nang ma-out of balance, pero good save yun ni Jake Sherman. Kaya si Jake Sherman, bumaba ng 0.033. Imagine mo, counting galaw lang, deduction siya, tapos, it will affect your ranking agad. Kahit napakaganda ng executions mo. Maganda yung executions ni Jake Sherman. Yung chest niya mataas. Yung landing lang talaga, na may gumanon siya. Counting, tsaka tapos may landing siya na imbis na nakaharap doon, medyo nakatagilid. So, maaaring may deductions din yon. Doon si Jake Sherman natalo ni Carlos Yulo sa execution. Ang difference ni Jake Sherman kay Carlos Yulo na execution is, sa execution score
is 0.133 sa execution score. It really matters. Ngayon, kung titingnan mo dito, sa tatlong to, si Artem Golgopyat ng Modern State of Israel na dating 7th place from qualifications, naging silver medal noong finals. Bakit ka mo? Si Modern State of Israel na si Artem Golgopyat, mayroon siya mga injuries talaga na nag-heal pa rin siya. He came from ni-injury nung Fig Aparatos World Cup 2022. May mga injury siya doon. Kasi itong World Championship 2022, tama ba? Yeah. Hindi, tama. Nung World Championship 2021, nakita ko hindi siya nakapag-final sa floor, si Artem Golgopyat. Kasi meron siyang mga may problema na sa knees kasi galing siguro ng overtrain. Kaya nung FIGA Aparatos World Cup, nakikita pa rin na nag-heal. Na-heal ng fully yung kanyang paa ni Artem Golgopyat nung European Championship 2022. Nag-European Championship 2023, medyo mas okay na. Hindi nga siya nag-gold sa European Championship si Artem dahil si Luke Whitehouse ang nag-gold na doon sa European Championship na natalo niya si Artem Golgopyat. Imagine mo, si Luke Whitehouse panalo sa European Championship, pangalawa lang si Artem Golgopyat, pero sa Olympics, si Artem Golgopyat is naunahan niya si Luke Whitehouse ng Great Britain. Okay, doon tayo kay Artem Golgopyat. 6.4 ang difficulty ni Artem Golgopyat noong qualifications. 8.066 naman ang kanyang execution score. Total of 14.466. Actually, pareho ang difficulty ni Artem Golgopyat ng qualifications at ng finals. From 6.4 to 6.4 ulit sa finals. Pero, nag-improve si Artem Golgopyat sa kanyang execution. 8.066 execution ni Artem Golgopyat sa qualifications. At nung finals na naman is 8.566. A jump of 0.5, diba? 0.5. Yes, a jump of 0.5. Wow, from execution score. Ang ganda ng execution score ni Artem Golgopyat. Kaya lang, actually sa tatlo, Carlos Yulo, Jake Charman, and Artem, pinakamataas na execution score si Artem Golgopyat. 8.466 ang Modern State of Israel. Pero dahil ang kanyang difficulty is 6.4, mas nanalo si Carlos Yulo at mas naging maayos. Pero ang lapit-lapit, ang dikit na dikit ng laban ni Artem Golgopyat at ni Carlos Yulo. Israel versus Philippines, ang dikit na dikit. Grabe. Ang differential lang is 0.066 point. Ang difference ng dalawa. Kaya amazing talaga. Amazing. So, yun ang nangyari. Siguro daw nung qualifications may mga mali si Artem Golgopyat sa executions, mababa ang chest, nagbago yung rhythm. Sa floor kasi kailangan yung rhythm mo constant siya. Constant continuous siya, hindi nagbabago. Constant. So, okay sana. Ganun dapat sa floor eh. Hindi lang sa difficulty, kundi yung execution, may rhythm kang pina-follow na para kang sumasayaw na sa sayaw mo, hindi ka dapat ma-out of tempo. Kailangan sa tempo parate. Okay. Yung fourth naman, si Ilya Kovtun. Si Ilya Kovtun, nung qualifications, si Ilya Kovtun is pang-apat. Nung finals, pang-apat pa rin siya. 6.2 difficulty pa rin si Ilya Kovtun nung qualifications. 8.333 nung execution score. 8.333. Pareho lang ang ginawa ni Ilya Kovtun nung qualification sa finals. Playing safe. Pang all around yung ginawa ni Ilya Kovtun. Not as specialist. 14.533. Ngayon, si Zapata. Kasi si Zapata, silver medal to ng Espanya. Si Zapata ng Espanya, silver medal to nung Tokyo 2020. 6.3 difficulty. Tapos 8.3 ang kanyang execution score. 14.6. Hindi sana nang ginawa ni Zapata eh. Kaya 14.6 ang total score niya ng qualification. Pero sa Zapata, nung finals na, pang-7 na lang. Kasi, yung 6.2 niyang difficulty, yung nagbaba lang difficulty si Zapata. Nabawasan siguro ng, nagbaba siya ng difficulty. Hindi ko alam from 6.3 to 6.2. May nangyari. May hindi na-count sa kanyang difficulty. Siguro nagkulang siya ng execution. May difficulty siya dapat na gawin, pero hindi niya nagawa na tamang-tama. Hindi na kompleto, kaya nabawasan ng 0.1 yung difficulty niya.
At dahil doon, yung executions niya, nabawasan din from 8.3 to 8.233. So, ang dami yan. Yung penalty ni Zapata na 0.1, yung penalty na 0.1, yun ay dahil sa difficulty na hindi nakumpleto yung turn or yung twisting or yung somersault. Parang ganon. Kaya nagkaroon siya ng 0.1 na deductions. Total score na lang ni Zapata is 14.333. Yun ang nangyari. Tapos na natin, yung iba, wag na natin anuhin kasi yun na nga, si Xiang Bohe, si Milad Karimi, Kazakhstan, 14.5. Luke Whitehouse, 14.466. Si Luke Whitehouse, nagbibuild pa to ng 14.533 si Luke Whitehouse nung pang-5 nung qualifications, pang-6 na lang nung finals. Si Luke Whitehouse nagbibuild pa to ng confidence, pero bata pa to si Luke Whitehouse. Aabangan natin si Luke Whitehouse as times goes by, maybe sa LA 2028, mas malakas na Luke Whitehouse ang aabangan natin. Si Milad Karimi medyo kulang yata ng kaunti. Kasi yung consistency niya, questionable talaga sa akin eh. Dapat si Milad Karimi umangat na. Pero hindi natin alam sa Kazakhstan kung paano ba sila nagtitrain. Paano nga ba? Yun ang nangyari eh. So ngayon naman, tapos natin siyang Boheng. Grabe si siyang Boheng ng China, no? From 6th place na 14.466, napunta sa pinaka-last pang 8th place, 13.933. Kasi nadapa si Xiang Boheng. Naawa noon talaga kay Xiang Boheng. Ay, grabe. Alam ko nang pagod na si Xiang Boheng ng China eh. Kasi nag-podium training, team finals, tapos nag-all around. Pang-apat ng competition si Xiang Boheng. Pero good news, may parallel bar si Xiang Boheng na possible mag-podium. May horizontal bar pa. Okay lang. Sana okay lang si Xiang Boheng. Wala namang mga floor. Malakas ang mga upper muscles ni Xiang Boheng. Kaya ganun. Pero si Carlos Yulo, pinalakas ni Coach Hazel ang kanyang upper and lower muscles. Panalo ang Coach Hazel. Ngayon, pupunta na tayo naman sa vote. Sa vote naman tayo. Ano nangyari sa vote, ang scores, ang ranking, nagbago lahat. Nagbago sa vote. Ang pinaka nangunguna sa vote noon, ito ang ranking. Ukraine na Sergei Pony, first place. Harry Hepworth ng Great Britain, second place. Aurel Benovic, third place. Igor Divilov, fourth place. Ukraine. Jake German, fifth place. Tapos Yulo naman, magkasunuran lang, sixth place. Tapos Artur Davtyan ng Armenia, pang-pito. Si Olfati ng Iran naman ay pang-walo. Ang nangyari naman ng finals naman, si Carlos Yulo na nanguna. Si Artur Davtyan, pang-pito, naging pang-second, silver. Si Harry Hepworth, yung second siya, naging pangatlo na. Si Jake Sherman na pang-anim, naging pang-apat. Si Aurel Binovic ng Croatia, from third place, naging pang-lima. Si Nasser Cherpony na first place, naging pang-anim. Si Olfati na pang-walo, naging pang-pito. At si Igor Divilov, yun nga, pang-last na lang siya. Ang nangyari kasi nito, grabe, kung titignan nyo, and this can happen also to Carlos Yulo if everything doesn't go well. And thanks God, it doesn't happen to Carlos Yulo. Thanks Lord. So si Igor Divilov from 4th place, naging pang-8. Ano ba nangyari? Bakit ganun nangyari? This can happen to all gymnasts. This can happen to all. Praise God, binas ng Lord si Carlos Yulo. Inalagaan siya. Dinulungan ng mga anghel. Pinalakas na in the condition si Carlos Yulo. Sinet ng Lord yung kanyang muscle memory na maging maayos para nagkaganon, naging maayos. Ano nangyari kasi, ito kasi yon. Si Nasser Cherpony, nung qualification, vote 1, 5.6 pareho ang difficulty niya. Hindi nag-increase ang difficulty si Nasser Cherpony. Kaya siya, hindi nakapag-podium. 9.266 execution, yes, very good. 9.2 din ang execution sa vote 2 ni Nasser Cherpony. Hindi nag-increase si Nasser Cherpony. Si Nasser Cherpony ng Ukraine, ang nangyari, yung kanyang first place naging pang-8 na lang. Same pa rin ang difficulty, 5.6, 5.6 ang execution. Tingnan natin. From 9.266 naging 9, tapos 9.2, 9.233 bumaba. Tumaas yung execution niya nung finals na 9.366. Pero since hindi siya nag-increase sa kanyang difficulty, hindi siya nag-gamble, yung pa rin score niya, 14.899. Score ni Nasser Cherpony nung qualification is 14.833. Nag-increase yung score niya, pero hindi siya nag-increase ng difficulty, kaya siya ay hindi nakasama sa podium. Kaya ang lesson learned dito, kailangan mag-increase ng difficulty, wag matatakot, mag-practice. Ngayon naman, si Harry Hepworth ng Great Britain, from second place,
naging pang third place. Ang difficulty ni Nasser Cherpony ng Ukraine, yung European Championship Finals vault, parati siyang 5.6 difficulty. Hindi siya nagbabago. Kahit ang World Championship, 5.6 pa rin ang difficulty. Si Harry Hepworth, ang Great Britain, 5.6 vault 1, 5.6 vault 2. Tapos, nung finals na, si Harry Hepworth, 5.6 difficulty, hindi pa rin nag-increase ng difficulty. Nag-increase lang sa kanya is execution. Tama ba? 9.033 ang executions ni Harry Hepworth, tapos 9.30. Nung finals na, 9.233, nag-increase yung kanyang executions ni Harry Hepworth. Nag-increase yung execution ni Harry Hepworth, yes, nung from qualifications to finals, from vault 2, 9.2 to 9.466. So, although nag-increase siya ng execution, pero same pa rin yung difficulty, ganun pa rin ang nangyari. Diba? Kaya, ganun nangyari kay Harry Hepworth. Ang nangyari kasi, si Carlos Yulo, nag-increase ng difficulty. Punta na nga tayo kay Carlos Yulo. Si Carlos Yulo, ang difficulty niya nung qualification is parehong 5.6. Then, 5.6. Then, nung finals na si Carlos Yulo is 6.0 na, then 5.6 6.0 sa Vault 1, nag-increase siya ng 0.4, big massive yun. Then 5.6 difficulty naman sa Vault 2, same pa rin. Tapos, tingnan natin yung execution ni Carlos Yulo. Nag-increase yung execution ni Carlos Yulo. 9.3 execution niya sa Vault 1 ng qualifications, sa Vault 1 din ng finals 9.466. Nag-increase na ng execution, nag-increase pa ng difficulty. Vault 2, same pa rin ang difficulty, 5.6. 8.966 execution score ni Carlos Yulo, 8.966 nung qualifications. Nung final na, nag-increase ng executions, 9.2. Explain natin kung ano nangyari. Nung Vault 1, nung 5.6 ang difficulty ni Carlos Yulo, ginawa niya dito ng Vault 1 ni Carlos Yulo is 5.6 difficulty, yung parang Rochi na pike. Parang Rochi siya, so Sukahara Rochi, parang gano'n siya. Rochi, Sukahara double pike, parang Rochi style na imbis naka-attack, naka-pike. So gano'n, pero without a twist. Nung finals na, ang ginawa ni Carlos Yulo sa 6.0 difficulty, parang Dragulesco with a pike. So, Sukahara double pike somersault with a half twist. So, yun yung ginawa ni Carlos Yulo. Kaya, 6.0 difficulty. Tapos, ang ganda pa ng execution ni Carlos Yulo. Pike na pike. No leg separation. Good ang height. Ang massive ng height. Ang ganda ng approach. Ang lakas ng pag-approach sa vault. Tapos, nung pag-landing niya, mataas ang kanyang chest. Si Carlos Yulo, ang nangyari kasi nung qualifications is, okay naman yung chest niya. Pero nung all-around kasi, mababa yung chest ni Carlos Yulo sa vault. Kaya medyo mababa yung score ni Carlos Yulo sa Vault noong all-around. Naging 14.7 lang yata yon. Kaya hindi niya nakuha yung ganon na score na 15.0 nung all-around. Dahil mababa ang chest si Carlos Yulo. Well, nung all-around, na-practice si Carlos Yulo ang pressure being on the finals, which is good din. Kaya nung Vault finals, imbis na mababa yung chest niya, naitaas siya ng slight yung chest niya. Pero siguro kung mas mataas pa yung chest niya sa landing doon is medyo mas mataas pang score. Pero kasi, challenge kasi na itaas mo ang chest doon sa landing sa Vault 1 na Sukahara double pike with a single twist dahil nakapike ka na sa somersault mo. So, napaka-challenging na itaas mo siya pag landing mo. So, tendency mo talaga mag-land ng nakapike. Pero ang galing niya kasi bago siya mag-land, nataas siya ng slight. Ang galing ng utak. Imagine mo yung separation of mind niya. Mag-landing ako, yes, kailangan stick sa landing, pero mataas ang chest. Ang hirap nun. Kasi you're coming from the pike position sa ere. Ang saya-saya talaga. Amen. Tapos ang Vault 2, from 8.966 na execution score, nag-increase siya ng 9.2. Ang galing. Ang galing niya, di ba? Ang galing ni Carlos Yulo. Nataas niya yon. Yung kanyang Lopez, yung kanya kasing, nagkaroon kasi ng significant leg bending si Carlos Yulo sa Lopez nung qualifications. Nung Vault 2 na, naayos niya yung leg bending na yon. Kaya nagtaas siya. Naging 14.8 yung score niya sa Vault 2 from 14.4
Ang galing. Kaya ang score niya from qualification na 14.683 naging 15.166. Ang saya-saya. Ngayon naman, si Arthur Dabjian, after Arthur Dabjian, si Jake Jarman na, last na yon. Kasi mahaba na to, 30 minutes na. Salamat sa mag-stay dito. Please do not forget to subscribe, like, and share kung nagugustuhan nyo to. At for more gymnastics and Olympians, marami pa akong ginagawa. After ng Olympics, sasubaybayin ko ulit yan. World Championship, World Cup Series, SEA Games, Asian Championship, European Championship, Pan-American Championship. Lahat yan, yung subaybayan natin. Hanggang mag-LA Olympics ulit. Grabe, trabaho. So, si Arthur Dabjian ng Armenia from 7th place nung qualifications, naging silver medal. Ano ba nangyari kay Arthur Dabjian at bakit tumaas ang kanyang ranking? Nung qualification kasi, si Arthur Dabjian is 5.6 ang difficulty niya. Pareho din, Vault 1, Vault 2, 5.6. Nung finals din, 5.6 din ang difficulty, pero nag-increase yung kanyang execution scores. Si Arthur Dabjian, nung qualifications, may 9.033 ang kanyang executions, may penalty na 0.1. Nabawasan ang difficulty ni Arthur Dabjian noong qualifications. So, imbis na 14.7 siya, naging 14.066 lang ang total score. Okay. Kasi siguro may namali siya, kaya nga execution na is 9.033, which is very unlikely kay Arthur Dabjian. Yung finals na, 9.366 na ang execution score ni Arthur Dabjian. Nag-increase na siya ng 0.0300 plus. 0.3. 0.3 plus yung negative 1 ng deductions, na-add na. Natagdagan ng 0.4 si Arthur Dabjian sa Vault 1. Kaya yung 14.5 naging 14.966. Vault 2, yung 5.0 difficulty, same pa rin. Pero yung execution score niya, nag-increase from 9.2 to 9.3. Natagdagan ng 0.1. So, si Arthur Dabjian, natagdagan ng 0.5 ang score niya dahil nawala yung kanyang deduction sa difficulty. Naayos niya yung execution sa Vault 1. Mas inayos ang execution sa Vault 2. Kaya 14.966. Anything can happen talaga. Pero actually, if you are following this gymnast for their European Championship, FIGA Apparatus World Cup, you can predict what will happen. Because yung Olympics, para lang yung graduation nila. Na sila yung nag-aral na nagpakahasa sa 4 years sa World Championship, European Championship, FIGA Apparatus World Cup, at World Cup Challenges. Graduation nila ang Olympics. Kaya yung mga gymnast, graduate na sa Olympics tulad ni Hashimoto Daiki. Goodbye na, graduate na ako. Magiging coach na siguro sa Hashimoto Daiki, si Max Whitlock, graduate na talaga siya. Si Felix Dolce ng Canada, graduate na talaga siya. Maraming graduate sa Olympics. Dahil ang Olympics is like a graduation for them. Para maging, to be an elite coach naman. Hindi na elite gymnast, kundi maging elite coach, di ba? Amazing. Kaya si Arthur Dabjian, 14.966. Ngayon, punta tayo kay Jake Jarman. Si Harry Hepworth na sabi ko na kanina. Si Jake Jarman, punta tayo kay Jake Jarman. Si Jake Jarman ng Great Britain na soon to be Philippine team. God willing, maging maayos ang lahat. From 5th place, napunta siya sa 4th place. Ano ba nangyari kay Jake Jarman? Kasi si Jake Jarman, yung 6.0 difficulty, ito kasi, technicalities muna tayo bago doon sa nangyari doon sa kanya. 6.0 difficulty ni Jake Jarman from qualification. Napakaganda. Nagbigay todo si Jake Jarman. 9.266 ang kanyang execution. May 0.1 deduction sa kanyang difficulty. 15.166 ang total score ni Jake Jarman. Si Carlos Yulo nung finals na is 15.433 ang executions niya sa 6.0 difficulty. Panalo pa rin si Yulo. So si Jake Jarman mas bumaba ng 0.066 ang kanyang executions at ng finals na, pero yung at meron pa siyang pareho pa rin. Meron pa siyang 0.1 deduction sa difficulty. Same pa rin, 15.1 pa rin ang score niya. So walang pagbabago. Pero kung si Jake Jarman is naglanding sa center, kasi si Jake Jarman upon the air, nag-deviate siya sa left, tapos nag-landing siya. Pag landing niya, medyo malapit namang out of balance. Sinikap ni Jake Jarman na wag matumba. Great job. Ganon. Si Jake Jarman kasi 22 years old pa lang. Si Carlos Yulo is 24 na.
So, marami ng experience si Carlos Yulo, ahead na si Carlos Yulo ng 2 years kaysa kay Jake Sherman. So, significant yon. Sa 2 years, sa isang taon nga, marami kang magagawa, marami kang maaral, marami may mag-improve sa'yo sa isang taon. So, Jake Sherman, he is building his confidence. Actually, he's confident na. He's building his consistency. So, yun. Jake Sherman would be a big hit, a big bomb sa Olympics and sa gymnastics. Maybe Carlos Yulo and Jake Sherman will be the next Simone Biles of Southeast Asia. Wow. Maybe Carlos Yulo and Jake Sherman can be the next Hashimoto Daiki or Chimonoko, hindi natin alam. Or at least man lang pangalawa sa China and Japan. Maybe ganun mangyayari eh. Pero si Jake Sherman, sa all-around, panalo siya. Magaling si Jake Sherman sa all-around. He is building his confidence. At yung katawan ni Jake Sherman, maliit, pero hindi bulky. Yung muscles niya, tama lang ang size, pero super strong. Hindi kasi ibig sabihin na bulky ka is malakas ka na. It depends upon your training. May mga taong gifted. Kasi si Jake Sherman is a mixture of British blood and Southeast Asian blood. So, malakas siya. Maliit na malakas. So, it will be a big hit si Jake Sherman. Together with Carlos Yulo, God willing. Alright. Kayo naman nangyayari. Kay Harry Hepworth. So, yun. Salamat po na marami. And please do not forget to subscribe, like, and share for more. Susubaybayan po natin ito, ang pinapangako ko sa inyo. Kasi matagal ko itong ginagawa. Matagal ko na po itong ginagawa. Kung tinan niyo po yung mga videos ko, matagal ko na sinusubaybayan ang gymnastics ng buhay nila. At hindi lang gymnastics ang ginagawa ko. Gumagawa din ng mga divings. Actually, galing ako sa music. Nagka-piano talaga ako. Ito sa gymnastics na to, ano lang siya, na ano lang ako, nung SEA Games kasi ito 2021, SEA Games 2021, tama nga ba, SEA Games, or SEA Games 2022, yes, SEA Games 2022 siya, may gymnastics sa SEA Games sa Vietnam, walang nagko-comment doon sa live. So, ang boring naman, walang nagko-comment. Kinuha ko sa cellphone ko, nag-comment ako, tapos nag-start ako mag-aral na noon, ito na, hanggang sa nakabuild tayo ng community and malaking tulong din siya sa pangkabuhayan ng Islight, malaking tulong. Pero I'm doing this not because of money but because I love sports. I want to support the Carlos Yulo kasi wala sa mga Philippine gymnast, Philippine mga athletes, mga elite athlete natin kasi wala naman talaga nagtsatsaga maghanap ng kanilang mga laban at mag-comment at mag-react dahil yun, it takes time din talaga and it takes dedication. So, salamat na marami po and God bless sa inyong lahat. Pagpalain tayo lahat. Mabuhay mabuhay Pilipinas, mabuhay Carlos Yulo. And sa GAP, congratulations GAP for supporting Carlos Yulo. Salamat Philippine government for sa pagsuporta sa ating mga atleta. Salamat Manny Panghilinan, MVP sa pagsuporta kay Carlos Yulo, pinashali at sa mga boksingero kay AJ Ubiena. Salamat po sa lahat. Thank you very much, Coach Gumia, sa pag-train kay Carlos Yulo since 16 years old siya. Sa pag-help sa Philippine Gymnastics since nung bata pa si Carlos Yulo. Raylan Capinin pa noon, nung 2015, nag-SEA Games siya, gold sa floor. Amazing. And Coach Hazel, Ma'am Cynthia, lalo kay Coach Hazel, pinalakas niya ang mental toughness. Kasi kahit malakas siya sa training, malakas sa mga small competition, kung hindi maganda ang mental toughness, pagdating ng Olympics, gwendang pa rin. So, salamat Coach Hazel. Ang laking bagay ng mental health. Hindi lang siya sa promise, malaking bagay yan. To function well. Kahit anong talino, anong galing, kung hindi maganda ang mental health, wala din po yan. Salamat din sa family ni Carlos Yulo, sinusuportahan siya sa GF niya, sa kanyang love life, sa kanyang classic community. We are the community of Carlos Yulo. We have to support him. Ano man na mangyari, sabi ko nga doon, before sa vlog ko, before nung last year, kasi 2023 ng October, may binag ako about sa open letter kay Carlos Yulo, kasi may ganyan sa family. Anyways, ang sabi ko doon, in bad times, in good times, we will support Carlos Yulo. Sa bumagsak man o bumaba, oo, sure, may hurt tayo, pero we will support him, walang iwanan, sa dulo ng walang hanggan. Dahil minahal na natin siya, dahil mahal natin siya, ating susuportahan to. At God willing, magkaroon pa na maraming gymnast na elite gymnast sa Philippines. Maraming grassroots ngayon sa Philippines, sa GAP. Maraming nag-aaral. Suportahan po natin ang mga batang ito dahil ito po ang pag-asa ng ating bayan. Yun. Kailangan lang ng suporta. Hindi lang si Manny Panghilinan. Siyempre, mapapakaw din sa Manny Panghilinan. Hanggang kailan ba ang buhay ng Manny Panghilinan? Paano kung sumalangit na ang buhay ng Manny Panghilinan? Sino pang susuporta sa financially sa GAP? Wala mahal ang gymnastic mahal ang bayad sa mga coaches. So, kailangan siya as a community, gymnastic fans, magtulong-tulong tayo
Para we become part ng ng success, hindi yung pag-Olympics nang doon lang tayo magbubunyi. Tapos hindi pala tayo naging part ng kanilang journey. Masarap to eh. Ako, ang part ko siguro kay Carlos Yulo is that pinopromote ko yung mga laban niya, pinopromote ko siya, alam mo, nag-react ako sa mga laban niya. Hindi ako nagsawang subaybayin siya. So, yun siguro ang tulong ko nagawa sa kanya na nakatulong ito para yung mga Pilipino naghahanap ng mga laban niya para mas makilala siya. Hindi walang mahanap kasi wala namang live ang TV5, walang live ang ABS, walang live ang ang GMA, puro reporting lang. Pero yung competition mismo, wala. Hindi ini-investan. Ako lang, ito yung channel lang data. May mga ibang channel na gumagawa, pero re-upload lang. Pero bawal kasi sa YouTube yon. Kailangan sa YouTube, meron kang sinasalita, meron kang commentary from yourself mismo, kahit hindi ako professionals, kahit ako just normal lang. I'm not a gymnast. I'm just a enthusiast and fans. Fanatic lang na kakapanood ng gymnastics, kakapakinig ng mga professional commentators, natututo naman kahit pa unti-unti. At sa mga tulong ng mga friends natin dito, Kanyus Tracius, yung mga iba pa mga kaibigan natin na nagbibigay ng tips sa akin sa Facebook, pati dito rin sa YouTube. Ayun. At sa mga bakla na bumabati ko sa akin noong 2021, kinain yung salita nyo. At ngayon naman, yung mga baklang yon, ay yun naman, ang bumabati ko sa pamilya na Carlos Yulo, sa nanay niya, sa pamilya niya, at itigil nyo na po yan kung ayaw yung hampasin kayo ng Panginoong Diyos sa inyong buhay. At malasap nyo yan. Okay? God bless sa ating lahat. Pagpalain tayo.